Hello sa inyo, Sir Red at sa bumubuo ng Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bloody Maria. Nais ko po sanang i-share sa inyo ang naikwento sa akin ng kapatid kong babae na tawagin na lamang natin sa pangalang Isay. Pasensya na po sa inyong mga tigapakinig na medyo hindi ganon kahabang pasensya pero mahaba-haba po kasi ang kwentong ito. Nitong March lang ay lumipat ng bahay ang kapatid ko at asawa niya sa medyo bunduking part na po ng Old Albay District. Ang padre de pamilya ng bahay na tinutuluyan ng kapatid ko at asawa niya ay tawagin na lamang nating si Tatay. Nagpahukay siya ng lupa sa may taas pang bahagi ng bundok para daw sana gagawing balon. Kung tutuusin ay wala namang problema talaga sapagkat matubig talaga sa parteng iyon, pero habang nasa 20 feet pa lamang daw ang nahuhukay ay bigla daw pong nawalan ng tubig. Napagdesisyonan daw po na maghukay pa ng 30 feet na kalalim. Ngunit kahit anong hukay daw nila ay wala na daw lumalabas na tubig. As in wala. Hanggang nasa punto na daw po sila na halos malalaking bato na daw ang naroroon, kung kaya naman nagdala na sila ng jackhammer para ipantibag sa mga bato. May isang malaking bato nga daw po doon na kahit anong pukpok nila ay hindi daw talaga natitibag. Kung kaya inabot na din daw sila na magtatakip silim at doon na sila nag-decide na mag-inuman na lamang sa tabi ng ginagawang hukay. Si Tatay ay kainuman niya yung manugang niyang lalaki na itago na lang natin sa pangalang John. Matapos nga daw po nilang mag-inuman doon, mga bandang 6:00 ay bumaba na sila para umuwi. Ngunit iba na daw ang ikinikilos ni John ng mga oras na yun. Hanggang sa nagpapasaway na daw po iyon at nagwawala na. Kilalang kilala naman po nila si John na hindi talaga ganon. Lalo kahit nakainom, at yun yung first time na nakita nila na nagbago yung kanyang ginagawa. Nakailang beses na rin po nilang nakakainuman si John pero ngayon lamang niya po ito ginawa. Kaya sabi ng nanay niya, parang may mali. Si Tatay naman dahil sa nakainom din ay nagsalita na rin na, "Umakaray ka, ako ang pasaleha, taning magkaaram kita." Na ang ibig sabihin ay umayos ka. Testingin mong sa akin ka magpasaway at nang magkaalamanan tayo. Pero si Nanay, sinasaway na din daw si Tatay dahil sa tingin niya ay hindi daw po si John ang kasama nilang umuwi. Kaya naman nakipagtalunan pa daw si Tatay at hindi pinaniniwalaan ang sinasabing iyon ni Nanay. Habang nasa puntong pagsabi naman po ni Nanay na nasasaniban si John, ay bigla na lang itong nagsisisigaw ng malakas at lalo pa nga daw pong nagwala. Dinig na dinig daw po ng kapatid kong babae na hindi na daw po iyon yung normal na boses ni John. Sumisigaw daw po ito na bahay daw po nila yung batong tinitibag at kailangan nilang itigil yung paghuhukay roon. Tinitirahan daw po nila yung bato at ang buong pamilya daw nila ay nakatira doon. Sa bandang huli, sinabi pa ni John sa ibang boses na sila daw ay pamilya ng mga kapre. Tinitibag daw nila hindi lang ang tahanan kundi ang palasyo daw po nila. Paulit-ulit na isinisigaw iyon ni John at sabi pa'y, "Hindi niyo ako mapapali sa katawan nito. Papatayin ko ang katawan nito." Tapos sinabi pa daw nun na kapangalan niya si Satanas. Kaya inagapan na rin daw po ng mga tiga roon si John
Pero kahit bakulaw ang katawan ng mga taong humahawak sa maliit at payating katawan ni John, ay talagang katakataka ang lakas nito lalo kapag nagpupumiglas. Kahit nga daw po si Nana Dulo na nanggagamot kay John sa mga oras na iyon ay napatalsik ng ilang metro. Sinubukan pa nga daw ni John na tumakbo doon sa bahaging madamo kasi uuwi na daw po siya at poprotektahan niya ang kanilang kaharian. Pero ang sabi ni Nana Dulo, huwag daw pong hahayaang makauwi yung katawan ni John sa may hinukayan banda. Dahil sa oras na hinayaan daw pong makabalik roon ay siguradong hindi na daw po aabutan ng umaga si John ng buhay. Dahil nandun na daw po at naiwan ang kaluluwa ni John at siguradong kukunin na iyon ng mga nilalang na sumasanib sa kanya ngayon. Kung kaya't kahit hirap na hirap daw po ay pinipilit talaga nila na agapan o hindi mapakawalan si John. Dinala na nga din daw po nila si John sa isang albularyo na kilala naman sa southern part ng Albay District. Ngunit pagdating daw doon, katakataka na naging normal na ang kilos ni John. Malayong malayo sa ikinikilos at ipinapakita nito kanina. Narealize nga daw po ng kapatid ko na kapag ang nilalang o elemento pala at alam na nila na malakas ang kanilang kakalabaning manggagamot o albularyo, yun bang tipong nasusukat daw nila na hindi nila kakayanin ang kapangyarihang taglay ng albularyo, ay marunong naman daw po pala silang tumahimik. Matapos nun, ang buong akala ng lahat ay magiging okay na si John, kaya ang ginawa nila ay ibinalik na lamang nila ito sa kanilang bahay. Sa bahay naman daw po ay nagtatalo pa rin si nanay at tatay dahil hindi talaga naniniwala si tatay. Ayos na din naman daw po kahit kuonti si John nung panahong iyon, pero nagsabi pa rin si Nana Dulo na wag daw magiging kampante kasi malamang nagpapahinga lang daw yung nilalang. Ang nakakatakot pa rito baka pagbalik daw ay mas malakas na ito at hindi na namin aasahan ang lakas na sinasabi ni Nana Dulo. Dito nga'y hindi nagkamali ang matanda. Mas lalo daw po itong nagwala at mas lalo pang ang lumakas kaysa kanina. Kaya naman yung asawa po ni John na si Sarah ay pinaalis na muna. Medium daw po talaga ang katawan ni Sarah sa mga sanib-sanib at baka kasi ang tendency ay sa kanya naman ito lumipat. Samantalang si tatay, hindi pa rin talaga naniniwala kahit naririyan na ang ebidensya. Sabi ng nilalang ay gusto niya daw paniwalain si tatay na siya ay totoo at kailangang itigil ang paghuhukay. Pero ang sabi ni tatay, mula sa katigasan ng kanyang paninindigan, siya na lang daw ang saniban kung talagang totoo siya. Napansin din daw po ng kapatid ko na parang sinusubukan ng nilalang na iyon na lumipat sa katawan ni tatay. Kaso hindi naman daw po nito kinaya dahil masyado daw pong malakas si tatay at hindi basta-bastang malilipatan. Maaaring ito ay dala na rin siyempre nang hindi niya paniniwala sa ganitong klaseng mga senaryo at lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga nilalang. Biglang tumingin daw po sa kapatid kong babae si John at kitang-kita niya kung gaano manlisik ang mga mata nito. Agad na ginapangan ng hilakbot ang kapatid ko at otomatikong nag-init ang batok niya. Ang nakakatakot pa kasi dito, Sir Red, ay buntis pa po yung kapatid ko noon, kaya ang ginawa ay pinaakyat siya sa taas at habang 3 beses pong inuulit-ulit ng kapatid ko ang mga salitang "In Jesus' name." Yung kapatid ko pa naman na iyon ay may third eye din at pasulpot-sulpot din ang kanyang mga nararamdaman at nakikita. Sa katunayan ay meron na rin po siyang history na nakita niya mismo kung paanong lumabas ang kaluluwa niya sa katawan
pero sa ibang story ko na lamang po ito ilalahad. So back to the story. Inabot na daw po ng 11:30 PM pero hindi pa rin nagiging maayos ang sitwasyon. Ang sabi nga po ni Nana Dulo, di daw po pwedeng abutan ng 12:00 ang ganoong senaryo dahil mas mahihirapan na daw po silang mabawi ang kaluluwa ni John. Ang sabi niya rin ay kapag hindi pa umalis yung nilalang na iyon ay no choice na daw siya kundi papatayin niya na daw yung nilalang na sumasanib kay John. Kaya nagpalibot-libot na daw si Nana Dulo ng pulang rosaryo sa kamay at paanan ni John pero bago pa man iyon ay nagtungo pa muna siya sa kabilang bahay para kumustahin ang asawa ni John na si Sarah. Nais lamang po niyang siguraduhin na okay pa ang asawa ni John kasi baka mamaya ay nalipatan na pala ang katawan ni Sarah. Ngunit sa isang pagkakamali, pagdating daw po ni Nana Dulo ay gulat na gulat siya. Takot na lang na napasigaw si Sarah na, "Nanay, ba't ka nandito? Sumunod sa'yo!" At yun po yung otomatiko na nalipat daw kay Sarah, yung nilalang na kanina ay nasa katawan ni John. Kaya tulad ni John kanina at ang kanyang pagsisisigaw ay pareho na daw po ang sinasabi nito na itigil ang paghuhukay at kailangan ay paniwalaan sila na totoo silang nag-e-exist dahil kung hindi ay papatayin daw talaga niya yung katawan ng taong sinaniban niya. Doon na rin naniwala si tatay na totoo ngang sinasaniban si John dahil anak na po niya mismo ang sinaniban. Lalo't alam kasi niya na medium talaga ang anak niya simula nang ito ay bata pa. Nawala din daw po iyon agad sa katawan ni Sarah at bumalik daw ulit kay John. Doon na nga daw po lumapit si tatay kay John at kinausap ang nilalang at ang sabi daw dito, hindi niya na daw itutuloy ang paghuhukay at tulad ng gusto ng nilalang na patatakpan ang hinuhukay at gagawin sanang balon saka ito aalis sa katawan ng manugang niyang si John. Sumunod naman po ang nilalang. Tumupad na lamang din sa usapan si tatay. Hindi kalaunan, biglang nahimatay si John. Nang magkamalay nga po, wala siyang kaide-ideya kung ano ang nangyari. Kinaumagahan, dahil sa katigasan ng ulo ni tatay ay bumalik pa daw po siya doon sa taas at sa pagkakataong iyon ay may dala na siyang grinder. Habang nagpe-prepare pa lamang ay muling hukayin ang kanilang ginagawang balon ay bigla daw pong sumabog yung grinder kaya after po nun ay hinayaan na daw po niya talaga yung balon. Pero ngayon ay gumawa na lamang daw po doon ang taniman ng gulay at kamote si tatay. Tinakpan na din daw po nila ang butas na una nilang ginawa. Ang sabi ng kapatid ko, halos 3 buwan din daw ang lumipas bago daw po sila nagkaroon ng tubig. Yung banda nga daw na gripo sa babuyan ay may umaagos na tubig pero yung sa may part ng bahay ay wala daw. Iisang linya lang naman daw po iyon at mauuna pa nga sa linya ng bahay bago sa babuyan kaya talagang laki ng kanilang pagtataka ng araw na yun. Nasabi din ng kapatid ko na nabanggit ng nilalang roon na hindi lang daw yun ang tirahan nila kundi isa din daw pala nila iyong lagusan at yung bato daw na tinitibag puro ginto at kayamanan daw ang nasa ilalim nun. Pero mariin daw po nilang bilin. Wag na wag daw nilang susubukan na iyon ay muling sirain. Marami pa po akong gusto sanang ibahagi sa inyo, Sir Red, pero saka na lamang po ako magko-compile muli kapag nagkaroon na ako ng oras.
Lagi po akong nakasubaybay simula 3 PM sa inyong live narration sa Hilakbot 24/7 at talagang ako ay tumatambay na po sa live streaming. By the way, ako din po yung nag-send ng naligaw sa CR nila Lola episode. Yung nilalang sa bintana na nakita ng kapatid kong babae at si Lolo Alfon na albularyo. Yung kapatid ko pong nakakakita ng lumulutang na ulo, yung lolo ko pong sinundan ni kamatayan sa tulay na hinarangan ng aso at marami pa pong iba. At dahil doon, ako po ay nagpapasalamat sa pag-feature ninyo sa lahat ng aking mga na-send sa email. God bless and more power po sa lahat ng inyong mga susunod o upcoming na episodes.